Yok mga kaitlog, it's me Pritsilog and welcome sa day 1 ng aming early summer gala. At dahil malapit na nga ang summer dito sa Japan, may pupuntahan kaming beach. Tara, samahan nyo kaming tignan kung worth it bang puntahan ng Izu Shizuoka, Japan. Magkikita muna kami ni Kinong sa Ueno para mamili ng mga lulutuin namin sa binook naming hotel. At ito na nga ang baby boy ko. Naks, nakaip mula ulo, ang pogi naman. Iiwan muna namin sa coin locker yung maletang dala ko para wala kaming dalahin habang namimili. Ba't pa kasi nakamaleta ka pa, friend? 3 days lang naman kayo. Diretso ka na bang uwing Pinas? Pagdating namin sa market, sarado pa yung mga bilihan. Pati itong favorite naming Oscar chicken, hindi pa din available. Ito nga pala ang Andox dito sa Ueno, Japan. Ang sarap nito at ang mura lang din. At nauwi nga ang breakfast namin dito sa walang hanggang McDo. Bukas na ang market at namili na kami. Itong si Kinong nga na-amaze nung makakita ng bilihan ng mga Pinoy products. Nanginig pa nga bumili ng hotdog at miss na daw niya. Namili din kami ng baboy, hipon at mga isda. Mamaya makikita nyo kung anong mga lulutuin namin. Pagkatapos namin mamili ay dumaan muna kami sa cake shop para bumili ng cake. Isa-surprise kasi ni Kinong si Dindi, anniversary daw nila today. Naol. Bumili na din kami ng flower dito sa station. Baka wala kasi kami mabilan dun sa pupuntahan naming lugar. Ayan, kompleto na ang props para sa surprise. Babiyahe na kami pa Shizuoka. Dahil dito kami manggagaling sa Ueno Station, ang sasakyan namin ay Ueno Tokyo Line bound to Atami. Mula Ueno hanggang sa hotel namin ay 2 hours and 20 minutes. Mahaba-haba ang biyahe to. Medyo punuan yung train nung una kaya nakatayo kami. Pero nakaupo din kami kaagad nung madaming bumaba sa Tokyo Station. Nakatulog nga kami sa biyahe at nagising na lang nung bababa na sa Atami Station. From Atami Station, magta-transfer kami sa Ito Line, bound to Izu Kyushimoda. At bababa kami sa Izu Taga Station dahil nandun ang hotel na binook namin. Grabe, nasa train pa nga lang ako ay ang ganda na ng view na nakikita ko. 2 stations nga lang from Atami Station ay nandito na kayo sa Izu Taga Station. Ang old school ng station na to, no? Ito nga palang pamangkin ko, kala niya sinusundo kami nitong si Kuya. Betty, gilan mo, maglalakad lang tayo mula dito. Hindi natin afford magpasundo sa mga ganyan. Nagsimula na nga kami maglakad at sa daan pa nga lang ay enjoy na ako. Ang ganda ng neighborhood and of course, ang ganda ng view. Kitang-kita na nga yung dagat mula dito. Ilang minutong lakad pa nga ay dumating na kami sa nabook naming hotel. Dito kami magsistay for the next 3 days and 2 nights. Tara, samahan nyo kaming i-check ang room namin. Pagdating nga namin ay may pinirmahan lang ako tapos binigay na yung susi. Nasa 3rd floor daw ang room namin. Tatami room or Japanese style room nga ang nakuha namin. Malawak ang space. Actually, good for 3 to 4 persons ito. Sa halagang 38,000 yen lang. Isipin nyo kung 4 kayong maghahati sa accommodation na to, sulit na sulit para sa 3 days and 2 nights. May terrace na maaliwalas, may futon sheets na ilalatag na lang para tulugan, may sariling toilet, washroom, and bathtub na rin available sa loob ng room. May TV pa na ready to connect sa Netflix or YouTube account ninyo. Ito na nga at nag-a-unpack na kami ng mga gamit at pinamili. Pasensya na kayo sa pamangking kong hubadero, opo. O diba, ang lakas makadoraemon at lahat ng kailangan namin ay nasa maleta ko. Ganto pala talaga pag tumatanda na. Ayoko nang may mga kulang-kulang. Lahat ng hahanapin ni Kinong sigurado may dala ko. Hindi nga kami nag-lunch at McDo lang ang laman ng tiyan namin simula kanina. Kaya naman pagdating sa hotel ay nagsamyang muna kami. Kala ko nga kompleto dala ko, may kulang pa din. Ba't walang plato? Sa plastic tuloy kami kumain. Pagkatapos namin magmerienda, ay lumabas kami para mamili pa ng mga kulang. May malapit daw na grocery dito kaya pupuntahan namin saglit. Ang ganda nga ng view at habang naglalakad ay may nasipat pa nga si Kinong. Hay nako, mga lalaki talaga. Joke. Namili na nga kami dito sa Aeon ng mga kailangan pa namin para sa lulutuin. Bumili din ako ng saging, tinapay, cup noodles at chips para may pang midnight snacks. At syempre paper plate para hindi na kami sa plastic kakain. Pagkatapos ngang mamili ay may daanan kaming peaceful spot. Ang ganda sobra kaya naman nag-photo op muna kami. At habang naglalakad kami pabalik sa hotel ay may nadaanan kaming tatay na nagbebenta ng mikan. Bumili kami, tas ang biit niya, may pahabol pa siyang free na 1 piraso. Salamat po! Pagbalik namin ng hotel ay nagluto kami kaagad. Nagpakulo na kami ng pasta, meron din kaming beef caldereta, and meron din kaming inihaw na bangus. Nagluto rin kami ng buttered shrimp pero hindi na ako nakapag-video dahil nagmamadali kami at kailangan na namin maluto lahat ng to dahil limited time lang yung binigay sa amin. Maganda ngayon na book namin na hotel dahil meron
meron siyang fully equipped na kitchen kung saan pwede kayong makapagluto. Kaso nga lang medyo maselan yung may-ari at hindi kami allowed na kumain sa kwarto. Kaya naman pagkatapos namin magluto, dinala namin yung mga pagkain namin dito sa may tabing dagat at dito kami nag-dinner. Grabe guys, sobrang kalmado at sobrang peaceful talaga ng Japan. Nag-dinner na nga kami at onting kwentuhan tapos bumalik din kami ng hotel. Hanggang 9 PM lang pala open for public yung dagat. Tapos papatayan na nila yung ilaw at mag-a-announce naman sila. Pagbalik nga ng hotel ay sinet up naman namin yung surprise niya para kay Dindi. Tamang supportive tita lang ako dito sa Gedli. At tinawagan na nga ni Ginong si Dindi at pinakita niya ang surprise niya. Tignan mo naman, nakakakilig yung dalawang to. Mapapasana all na lang talaga kayo. At hindi lang yon ay may surprise gift pa nga sa Pinas. Paano ka nga ba magsisettle for less kung may ganito kang klaseng pamangkin? Ayun lang muna for today's video. Tomorrow is another day. Matutulog muna kami. Good night!